Alam nyo ba na may nag-iisang bagay na kinatatakutan mismo ang mga mangkukulam at mambabarang? Kahit nga ang mga aswang ay takot dito. Pero hindi ito mutya ng kanan, kundi isang bertud na hinulma ng kadiliman. Ang kwentong matutunghayan natin ngayon ay tungkol ito sa alagad ng Diyos na niyakap ang itim na kapangyarihan alang-alang sa kanyang minamahal. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Yun lang naman mga kabaryo, ituloy na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Karanasan ito ni Samuel na isinalin ng kanyang anak na si Angelito. Nangyari ito sa taong 1996 sa lugar ito ng Aurora Province. Sa panahong ito ay bitbit ni Samuel ang imaheng tagapagligtas ng nayon. Gawa nga sa isa siyang albularyo. Ang kanyang kaalaman ay nakasentro sa panggagamot. Pero may alam din siyang mga usal at orasyon na pantaboy sa masasamang elemento. Maliban sa panggagamot, ay katuwang niya ang nag-iisang anak na si Angelito sa paggawa ng kakanin bilang kanilang hanap buhay. Hindi kasi tumatanggap ng salapi itong si Samuel sa tuwing nanggagamot. Pero hindi naman naiiwasan na may nagbibigay ng donasyon tulad ng mga gulay, prutas, buhay na manok o kung ano-ano pang pagkain. Prinsipyo kasi ni Samuel na ang kaalaman na ibinibigay ng Diyos sa kanya ay hindi dapat tapatan ng salapi. Gayunpaman, umabot talaga sa puntong sinubok siya ng panahon. May isang lalaki na nagdala ng kanyang pasyente kay Samuel. Isang batang lalaki. Ayon sa ama nito, inulam daw ang kanyang anak. Malugod naman itong tinanggap ni Angelito at pinatuloy sa bahay nila. Subalit merong napansin itong si Angelito sa lalaking yon. Ang mga mata nito ay diretso lang pong tumingin. Ngunit gumagalaw ng mabilis ang mga mata nito. Para bang nanginginig. Lumabas na rin siya at normal naman ang lahat. Wala kasing ibang pasyente kaya nakaupo lang si Angelito sa mahabang bangko sa labas nila. Tumitingin naman siya sa loob ng bahay at nakita niya ang lalaking yon na nakaupo lang sa may sala. Habang nasa loob ang batang kasama nito at ginagamot iyon ng kanyang ama. Makalipas ang halos kalahating oras ay lumabas na ang mga panauhin. Mukhang magaling na ang bata pero tulala pa rin ito. Kukuha na sana ng nyog si Angelito sa may likod nang tawagin siya ng kanyang ama. Angelito, mag-ingat ka. May nakapasok na masasamang nilalang sa bahay natin. Hindi ko alam kung anong balak niya. Hindi siya basta-basta. Dahil nagawa niyang labanan ang mga pangontra ko dito mismo sa loob ng bahay. Tugon dito ng kanyang ama. Masamang nilalang? Kailan po at sino? At papaano nangyari yan? Na hindi man lang siya tinablan ng mga pangontra? Sagot dito ni Angelito. Ang lalaking yon ay isang mangkukulam. Palagay ko, sinadya niya na magdala ng pasyente dito upang malaman niya kung anong kakayahan meron ako. Tugon naman dito ni Samuel. Simula noon ay naging maingat na sila sa pagtanggap ng pasyente. Nakapagtataka dahil walang nagawa ang pangontrang itim na luya at iba pang orasyon sa mangkukulam na yon
Ibig sabihin, mataas na antas ng itim na kapangyarihan ang taglay ng lalaking yon. Makalipas ang 2 araw, lumabas na ng bahay si Angelito upang maglako ng kakanin. Hindi pa man siya nakakalayo, ay nakita niya ang nagkukumpulang mga tao. Nang lapitan niya ito, doon niya nakita ang batang ginamot ng kanyang ama. Nakahandusay sa tabi ng puno at wala ng buhay. Dito nagulantang si Angelito. Agad siyang tumakbo pabalik ng bahay nila. Laking pagkagulat din ni Samuel nang malaman niya ito. Pinuntahan nila agad ang lugar na nasabing yun at kumpirmado. Biktima ng kulam ang batang yun. Wala nang ibang pinaghinalaan pa itong si Samuel, kundi ang mismong lalaking kasama ng bata. Wala ding nakakaalam kung sino ang kawawang batang iyon. Dahil sa pangyayari ay naalarma ang mag-ama. Iniisip nila kung ano kaya ang balak ng lalaking yun. Ito ba ay paghamon sa kakayahan ni Samuel o di kaya ay nagpapalaganap ito ng isang salot? Gayunpaman, nag-umpisa na itong si Samuel na mangalap ng impormasyon tungkol sa mangkukulam na yon. At ang una niyang nilapitan ay isang mambabarang. Kahit nasa panig ng kanan itong si Samuel, bukas naman ang kanyang puso sa mga nilalang ng kaliwa kapag ito'y maayos at hindi nanggugulo. Hanggang sa nakaharap niya ang matandang mambabarang na itago na lang natin sa pangalang Lusing. Matagal na itong nananahimik, simula noong binigyan pa ito ng pagkakataong mabuhay ng isang antingero. Pero taglay pa rin ni Lusing ang itim na kapangyarihan. Wala naman siyang napala kay Lusing, maliban na lamang sa isang babala. Ayon dito, susubukan ng panahon si Samuel. Ang kanyang paniniwala ay malalagay sa alanganin. Buhay at paniniwala ang kailangan niyang balansehin. Samantala, lumipas ang mga araw. May kakaibang kutob si Samuel sa paligid. Pakiramdam niya ay may nagmamanman sa kanila. Hanggang sa isang pangitain ang nagpagimbal sa kanya. Isang hapon nun, mag-isa siya sa bahay habang nagsasalansan ng kagamitan. Si Angelito kasi ay sinundo ang anak sa paaralan. Si Anya, 8 taong gulang. Di sinasadyang napatingin si Samuel sa labas ng bintana. May figura siyang nakita. Kalahating wangis lang sa likod ng puno at ito ay nakatingin sa kanya. Napadasal pa itong si Samuel dahil ang figurang iyon ay anyo ng isang demonyo. Nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Sinubukan niya itong tigalpuhin, pero hindi man lang gumalaw ang figura. Kumuha naman siya ng itak at inusalan ito. Dahan-dahan siyang lumapit habang nag-oorasyon. Papalapit na siya. Iilang metro na lang. Ang figura ay naroon pa rin. Nang umihip ang malakas na hangin ay napatakip siya ng mata. Sa pagmulat niya, ang figurang iyon ay isa palang lantang sanga na may dahon. Huminga siya ng malalim at dito napayuko. Nakaramdam siya ng matinding takot. Dahil sa pangyayaring iyon, pinalitan niya ang habay ni Anya at ang Angelito ng mas malakas. Tay, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinapalitan ang mga habay namin?
Tugon dito ni Angelito. Mas mabuti pang nakakasiguro ko. Ramdam ko na may panganib sa atin, anak. Ang lalaking yon ay may dalang salot, kaya mag-ingat tayo. Tugon dito ni Samuel. Ano kayang balak ng lalaking yun, tay? Baka naman binibigyan mo lang ng matinding pansin ang pagbisita niya. Ilang linggo nang nakalipas. Wala namang kakaiba, di ba? Sagot ni Angelito. Ang banta ng kapahamakan ay nasa paligid lang, Angelito. Kaya dapat lagi tayong handa anumang oras. Tugon dito ng kanyang ama. Isang hapon nun, nahuli si Angelito na sunduin ng anak sa kanyang paaralan. Mahaba na ang hakbang niya dahil halos mag-aalas 6 na ng hapon. Nakita niya naman itong si Anya na nakaupo lang sa labas ng tindahan sa tapat ng paaralan. Mukhang maayos ito. Pero yun ang akala niya. Dahil nang sumapit ang alas 12 ng gabi, inapoy ng lagnat si Anya. Agad kumilos ang mag-ama upang respondihan ng bata. Kahit si Samuel na isang albularyo ay hindi agad tinukoy o matukoy na binarang na pala itong si Anya. Nalaman lang niya ito 3 oras na ang nakalipas. Nakabukas ang pinto sa kwarto ni Anya. Kaya natatanaw ito ni Samuel mula sa may sala. Nakaupo lang noon ang albularyo habang nag-iisip ng dahilan kung ano ang nangyari sa kanyang apo. Hanggang sa may nakita siyang tipaklong na lumabas mula sa kwarto ng bata. Kakaiba ang laki nito at napakabihira sa ganitong insekto na lalabas tuwing gabi. At isa pa, mahaba rin ang katawan nito at malaki ang sukat. Huhulihin sana niya ito, ngunit mabilis itong tumalon at sumuot sa may siwang. Para bang hindi akma sa isang ordinaryong tipaklong ang kilos nito. Muli siyang napatingin sa kanyang apo. Agad niya itong pinuntahan at sinuri ang katawan. Doon niya nakita ang maliliit na sugat sa binti nito. Agad niyang ginising si Angelito upang magpatulong sa gagawing panggagamot. Hindi naman siya makapaniwala na hindi man lang niya agad nalaman na barang pala ang ginawa sa kanyang apo. Sa tagal niyang nanggamot, tingin pa lang niya sa pasyente ay alam niya na kung napaano ito. Pero sa mismong apo niya ay hindi niya ito nagawa. Hindi na sumubok ng ibang paraan si Samuel, kundi ang pinakamalakas niyang panggagamot. Bumaba naman ang lagnat ng bata, pero hindi pa rin nawala ang sumpa. Takot na tumingin si Samuel sa bata dahil walang epekto sa sumpa ng barang ang pinakamalakas niyang orasyon. Magkahalong kaba, pangamba at kawalan ng tiwala ang namutawi sa kanyang sarili. Patuloy lamang siyang nag-iisip ng paraan kung papaano ito susolusyonan. Hindi na nga natulog ang mag-ama hanggang sa sumapit ang umaga. Inabisuhan ni Angelito ang iilang pasyente na magpagamot sana. Kinausap niya ito na sa susunod na linggo na lang bumalik. Habang nag-iisip ng ibang paraan si Samuel, naalala niya ang kaibigang albularyo sa kabilang bayan. Sa pagiging desperado niya na mapagamot ang apo, kahit wala pang almusal, ay sumugod na siya sa paanan ng Sierra Madre upang kitain ang kaibigan. Napapaisip naman ang gusto ang kaibigan ni Samuel
bago ito magsalita. Ayon dito, dila ng dyablo ang ginamit sa pambabarang at nabibilang lang sa daliri ang may hawak ng ganitong kapangyarihan. Ang pagtataglay ng dila ng dyablo ay isa sa pinakamataas na antas ng kaliwa. May kakayahan itong baliwalain ang ilang pangontra, lalo na kapag mahina ito. Pero lahat ng bagay ay may katapat. Dagdag pa ng albularyo, ang taong nagtataglay ng pinagsamang 3 Roma at 7 salita ng Diyos ang siyang makakagapi sa kalaban. Subalit, saan naman hahagilap si Samuel ng ganoong may kakayahan? Makalipas ang 2 araw ay bumalik siya sa bahay. Ang kalagayan ni Anya ay mas lalo pang lumalala. Gulong-gulo na itong si Samuel. Dagdag pa, ang walang tigil na pag-iyak ni Angelito. Lubhang naapektuhan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Wala pa ring malay itong si Anya at ang sugat sa binti ay unti-unti nang gumagapang papunta sa hita. Ang tanging nagagawa lang ni Samuel ay pabagalin ang epekto ng barang. Nag-aalangan man siya kung kakayanin ba ng bata. Sinubukan pa rin niyang pasanibin sa katawan ng bata ang kaluluwa ng mambabarang na gumawa noon, subalit kahit ito man ay hindi niya magawa. Lumabas siya ng silid at nag-isip ng maigi. Ano pa bang panggagamot ang dapat niyang gawin? Ibinuhos niya na ang lahat. Pero hindi siya tumigil. Muli siyang umalis upang hanapin ang kakilalang antingero. Pero wala sa mga ito ang nagtatanga ng 3 Roma at 7 salita ng Diyos. May nag-alok na lalabanan nito ang mambabarang, ngunit walang ideya si Samuel kung sino ito. Umuwi siyang walang napala. Umupo siya sa hagdan at napabuntong hininga. Itay, wala na bang paraan upang gumaling si Anya? Siya lang ang katangi-tangi na iwan sa akin ng aking asawa. Napakabata pa niya, itay, upang mawala sa atin. Tugon dito ni Angelito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Angelito. Lahat ng bagay ay may katapat. Kahit suyurin ko pa ang buong Sierra Madre, mahanap lang ang antingerong nagtataglay ng kailangan ko, ay gagawin ko. Mariing tugon dito ni Samuel. Habang gumagawa ng orasyon itong si Samuel sa kanyang apo, ay bumuhos ang luha nito. Awang-awa na siya kay Anya. Napakaraming tao na ang kanyang natulungan at nailigtas sa barang. Pero sa kanyang sariling apo ay wala siyang nagawa. Pagsapit ng hapon, muli siyang bumalik kay Lusing. Nagbakasakali kung may impormasyon na ito sa mambabarang na hinahanap niya. Pero iba ang nangyari. Bagay na hindi niya inaasahan. Matapos niyang ibahagi sa mambabarang na si Lusing ang nangyari kay Anya, ay may iminungkahi sa kanya ang matanda. Nabanggit din kasi ni Samuel ang tungkol sa dila ng dyablo. Ngumisi ang matanda at sinabing, dumating na daw ang araw na masusubok ang katatagan ni Samuel bilang alagad ng kanan. Ayon pa sa matandang mambabarang, maliban sa mga nabanggit na panlaban ay may alam pa siyang bagay upang tuluyang magapi ni Samuel ang kapangyarihan ng dyablo. Walang iba kundi ang bertud ng sinaunang mangkukulam. At ang bertud na yon ay nasa kanya.
Dito na nanlaki ang mga mata ni Samuel. Hindi sa takot kundi sa pag-asa. Nakiusap siya kay Lusing kung maaari ba siyang matulungan nito. Tumango naman ang matanda. Pero nagwika ito na hindi niya nakaya ang lumaban pa. Napakatanda na niya at matagal na rin niyang kinalimutan ang pambabarang. Tumitig siya kay Samuel na tila nabasa naman ni Samuel ang iniisip ng matanda. Umiling siya at sinabing kahit kailan ay hindi niya yayakapin ang kadiliman. Nahihibang ka na ba, Lusing? Isa kong alagad ng Diyos. Paano mo naisip na gagamitin kong bertud na yan laban sa kapwa mo mambabarang? Halos nang gigigil na sambit naman dito ni Samuel. Tumalikod itong si Samuel at mabilis na umalis. Nasa bakuran pa man siya ng bahay ay bumulaga sa kanya si Angelito. Natataranta ito at sumisigaw ng saklolo. Nang makita ni Samuel si Anya, ay nanginginig na ito. Dilat ang mga mata, putlang-putla, at ang mga sugat ay umabot na sa dibdib nito. Inagapan niya agad ang sitwasyon. Lahat na ay ibinuhos ni Samuel. Pero sa kalagayan ng apo, imposible na itong makaligtas pa. Itay, hanggang kailan kakayanin ni Anya ang ganito? Mabilis ang pag-aakyat ng sugat at halos buong katawan niya na. Paano ito, Itay? Halos mautal na sambit ni Angelito. Tumahimik ka. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Hindi ako tumitigil. Hindi na ako nagpapahinga, maagapan lang si Anya. Tugon naman dito ni Samuel. Papatayin kong may gawa nito sa aking anak. Papatayin ko. Halos pabulong na sigaw dito ni Angelito. Diyos ko, ano ba ang nagawa ko? Bakit mo ko inilagay sa ganitong sitwasyon? Bakit ang apo ko pa? Tila pag-question ni Samuel. Pumasok na ng kwarto si Samuel. Sa kanyang altar ay naghahanap siya ng gamot. Binuksan ang libreta at naghanap ng paraan pero wala siyang nakitang nakatala patungkol sa dila ng dyablo. Sa kanyang inis at kawalan ng pag-asa, nagwala ito. Tumilapon ang mga bagay na nasa kanyang altar. Umiiyak siya habang nakatitig sa krus. Ang mga mata niya ay umaapaw sa galit. Sa unang pagkakataon, kwinestyon niya ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Napaupo naman siya sa may sahig at ilang minutong tulala hanggang gumuhit sa kanyang muka ang itsura ng taong gagawin ang lahat. Kahit pa ang kumapit sa patalim, mailigtas lang ang mahal sa buhay. Oras na ang kanyang kalaban at kung hindi pa siya gagawa ng aksyon, tiyak na ang katapusan ni Anya. Kahit gabi ay lumabas ito ng bahay. Hindi siya tumugon sa tanong ni Angelito kung saan ito pupunta. Dahil ang tanging nasa isip niya ay ang bertud ni Lusing. Iyon na lamang ang pinakamalapit at pinakamabilis na paraan upang gumaling si Anya. Tanaw niya na ang bahay ng matandang mambabarang. Sa sandaling iyon ay iwinaksi niya ang kanyang aral at paniniwala sa kanan. Kahit buhay pa niya ang kapalit, ay tatahakin niya ang landas ng kadiliman. Nakatayo na siya sa pinto ng bahay. At kahit hindi pa siya kumakatok, ay bumukas ito ng dahan-dahan. Nakita niya si Lusing na nakangisi. Sumenyas ito na tumuloy siya. Abay, akalain mo nga naman. Kung kanina lang ay halos isumpa mo na ako. Pero tingnan mo,
isang albularyo ang nasa pamamahay ng isang huklubang mambabarang. Wika dito ng matanda. Nasaan ang bertud? Matapos itong tanongin ni Samuel, ay ngumisi lamang ang matanda at isinama niya si Samuel sa maliit na kwarto. Binuksan nito ang luma at puno ng alikabok na baul. Tumambad kay Samuel ang kagamitang pambarang ni Lusing. Isa-isa itong inilabas ng matanda. Hanggang sa may maliit na kahon siyang nakita. Marahan itong kinuha ni Lusing at iniangat gamit ang dalawang kamay. Ito daw ang pinaka-iingat-ingatan niyang kayamanan. Nakakatawa mang isipin. Ang mataas na aral ng kulam ay ipinagkakatiwala niya na sa isang alagad ng Diyos. At sa sandaling iyon, ay handa na itong si Samuel na yumakap sa kadiliman. Dito naghanda ang matanda para sa kanyang gagawing ritual. Babasbasan niya ito at isasalin ang kaalaman sa aral ng pangkukulam. Bumulong sa kanya ang matanda. Sabi nito, iiwan niya sa kanyang sarili ang kaalaman ng barang dahil hindi naman ito kailangan ni Samuel. Habang nagsasagawa ng ritual, may naramdamang kirot itong si Samuel. Hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Parang sapilitang ginawang malamig ang mainit na tubig. Sa halos 1 oras na ritual, dito na nanghina ng gusto ang matandang albularyo hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Habang tuwang-tuwa naman ang matandang si Lusing, nawalan ng malay si Samuel at sa kanyang pagising, ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Init ito ng isang apoy na nagmumula sa impyerno. At sa wakas, nasa mga kamay niya na ang bertud ng sinaunang mangkukulam. Kasama nito ang libreta na kailangan niyang aralin. Sa maiksing panahon ay lihim niyang inaral ang libretang bigay ni Lusing. Isang gabi, pumasok siya sa kwarto ni Anya. Tinitigan lamang niya ito ng matalas. Bumalot sa kanyang sarili ang pagnanasang pumaslang ng mambabarang. Lumuhod siya at dumipa sa harap ng kanyang apo. Dito sinimulan niya ang ritual sa pagtawag ng kaluluwa ng mambabarang na yon gamit ang kapangyarihang itim. Ngunit napakalakas nito. Subalit, nagtagpo ang kanilang mga mata sa espiritual na pamamaraan. Kumpirmado. Ang lalaking mambabarang nga ang gumawa nito sa kanyang apo. Nang makita niya ang lalaki sa kanyang isipan, animoy napakabilis na daan ang nakita din ni Samuel. Daan patungo sa kinaroroonan ng mambabarang. Walang pag-aatubiling sumugod si Samuel sa mismong lungga ng lalaking yun. Napakalapit lang pala nito sa kanila. Napakadilim ng bahay nun. Maingat niyang ginalugad ito ng tingin hanggang sa nagsulputan ang malalaking tipaklong. Subalit, isa-isa itong pinitpit ni Samuel sa pamamagitan lang ng kanyang mga kamay. Maya-maya pa, ay dito na marahang lumabas ang lalaki. Anong ginawa mo sa sarili mo, albularyo? Amoy na amoy kong demonyong nasa kalooban mo. Tugon dito ng mambabarang na nakilala niyang si Banog. Anong kasalanan ng aking apo upang parusahan mo ng ganito? Papatayin kitang demonyo ka.
Giit na sambit naman dito ni Samuel. Demonyo, laban sa isa pang demonyo. Paano ka napunta sa ganyang sitwasyon, albularyo? Pagtatanong dito ng mambabarang. Wala ka ng pakialam. Bawiin mong sumpa sa apo ko. Kundi ipaparanas ko sa iyo ang pinakamalupit na parusa. Gigil na sambit naman dito ni Samuel. Dito na humagalpak ng tawa ang lalaki. Dahil tuso ito, agad itong nagbitiw ng usal, kasabay sa napakaraming insekto. Subalit, nanlilisik na ang mga mata ni Samuel habang nakatayo at pinalibutan ng mga insekto. Gulat na gulat ang lalaki dahil hindi man lang tinablan itong si Samuel. Napatras ito at nagtangkang tumakas, ngunit may ibinagsak sa lupa si Samuel. Ano yan? Bakit nasa yan? Papaano? Halos pasigaw na bulong dito ng mambabarang. Sino kang hayop ka? Saan ka nagbula? Bakit ka narito? Ayoko ng maling sagot. Kung hindi, tutuluyang kitang ilibing sa lupa. Sambit naman dito ni Samuel. Banog. Ako si Banog. Mula sa Hilaga. Dayo lang naman ako. Maawa ka, albularyo. Alisin mo yan sa lupa. Pagmamakaawa pa rito ng mambabarang. Banog? Ikaw pala si Banog, ang may tanga ng dila ng dyablo. Sa tingin mo ba'y bubuhayin pa kita? Lasapin mo ang lagpas sa 100 beses na pinaranas mo sa apo ko. Matapos masabi ni Samuel ang mga salitang yon, nagbitiw ng usal itong si Samuel. Dinampot ang bertud. Paulit-ulit niya itong hinihampas sa lupa. At yun din ang nangyari kay Banog. Halos mawalan na ito ng ulirat. Nang humandusay na sa lupa, sunod-sunod na inusal ni Samuel ang lahat ng nalalaman niyang parusa sa loob ng maikling panahon. Dito nag-umpisang lumagutok ang mga buto ni Banog na para bang isa-isa itong nababali. Sumisigaw ang mambabarang sa tindi ng sakit. Ngunit bago pa man siya tuluyan ni Samuel, ay nag-iwan pa ito ng huling salita. Alam ko naman na hindi mo ako bubuhayin. Kaya mas minabuti ko na lang na magpakilala para kahit papaano makilala mo ang pumaslang sa iyong apo. Sambit dito ng mambabarang. Anong sinabi mo? Buhay pa si Anya. Buhay pa ang apo ko. Tatapusin na kitang demonyo ka. Sa huling bitiw na usal, lumiyad ang katawan ni Banog. Nabali ang mahabang buto nito sa likod. Ibinagsak ni Samuel ang bertud sa lupa at malakas niya itong inapakan. Bumuka ang lupa at kinain ito si Banog. Nang mawala naman ang presensya nito, ay nagmadali na itong si Samuel na umalis at bumalik na sa bahay. Napabagal ang kanyang hakbang nang marinig niya ang mahinang iyak ni Angelito. Wala na si Anya. Napaluhod si Samuel nang makita ang nakanga at binalot ng maitim na ugat na apo. Niyugyug pa niya ito at sinubukang gisingin, pero huli na ang lahat. Napaupo siya sa sahig na parang sinakluban ng langit. Saan ka nagpunta, Itay? Bigla na lang nanginig si Anya. Narinig ko siyang sumigaw. Pero parang dalawa o higit pang mga boses ang narinig ko. Boses ng demonyo. Wala akong nagawa, Itay, kundi tingnan ang paghihirap ng anak ko. Umiiyak na wika ni Angelito, habang si Samuel ay hindi na nagsalita pa.
Lumipas ang ilang linggo. Tuluyan ang tumigil sa panggagamot. Itong si Samuel. Binalot siya ng pagsisisi at kalungkutan. At ang masaklap pa, kinokontra na ng kanyang katawan sa tuwing sinusubukan niya ang aral ng kanan. Di naglaon ay ikwinento niya kay Angelito ang kanyang ginawa. Hindi naman makapaniwala ang kanyang anak na niyakap ng kanyang ama ang kadiliman alang-alang kay Anya. Ilang buwan pa ang lumipas nun. Tuluyan ang nanghina ang katawan ni Samuel. Halos gabi-gabi din ay nakakaranas siya ng bangungot. Nakikita niya ang mga demonyo hanggang isang umaga. Natagpuan na lamang ni Angelito ang kanyang ama na wala ng buhay. Wakas. Grabe naman tong kwento na to. Medyo nabitin ako ron, kabaryo, 10 bits, no? Hindi ko lang alam kung anong mararamdaman yun sa story na to. Pero para sa akin, sobrang nakakalungkot, no? Lalo pat, alam niyo naman, si Samuel ay may aral ng kanan, tas niyakap niya ang aral ng kadiliman. Kasi nga, talagang may dahilan di ba? Siguro, hindi ko masisisi itong si Samuel kasi kung ako man or kung kayong mga nakikinig, no, yung nasa kalagayan, lalo pat nakita niya mismo yung apo niya na ganun yung sitwasyon, malamang talagang gagawin niya lahat. Gumaling lang. Saka isa pa, sinabi niya rin na kumbaga halos lahat ng mga naging pasyente niya napapagaling niya sa barang, di ba? So dun pa lang sa part niyo, napakasakit na yung mismong apo niya hindi niya mapagaling samantalang napapagaling niya yung iba, di ba? So parang talagang sobrang kirot, no, yung ganung paaramdam or yung ganung eksena. Pero wala tayong magagawa. Yun yung kinahinatnan, no? Medyo nabitin lang ako sa dulo kasi sana nalaman natin kung ano yung naging istorya or buod matapos mawala ni Samuel. Kasi feeling ko tumuloy itong si Angelito sa panggagamot or pwedeng niyakap niya rin yung, alam niyo na, kadiliman, di ba? Pero mahirap magsalita. Kayo na lang magbigay ng opinion, mga kabaryo. So, kung may opinion kayo sa kwento natin, pwedeng i-comment nyo sa baba para mabasa ko rin. Tapos, yung mga shoutout ko sa inyo, siguro sa mga next upload na lang natin, iipunin lang natin ulit kagaya nung, alam niyo naman kung paano tayo mag-shoutout, di ba? So, yun lang. Pasensya na rin kasi, ewan ko, parang hindi ko feel mag-narrate ngayon. Kaya lang, tinuloy ko kasi kakatapos lang natin mag-live sa TikTok, no? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung kwento natin ngayong araw. Asahan nyo pa na mas marami tayong ilalapag na mga ganitong uri ng kwento sa mga susunod na araw o linggo. So, paano mga kabaryo? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat. Kita-kits mga kabaryo.